Bago tayo magpatuloy, shoutout ko muna ang ating mga solid na members, Arlito Ragonot, Milbert Lesodra, Ariel Branzuela, at kay Agnes Aliposa. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1576. Ang pamilyang Ward ay nakakita ng mga taong mapagmataas bago sa kanilang oras pabalik sa Mordo, ngunit kahit na noon, hindi pa nila nakita ang pagmamataas hanggang sa ganito. Sobrang puno siya ng tiwala sa kanyang sarili. Wala man lang siyang pakialam sa batas. Kahit na si Sheldon Xavier ay hindi ito maiisip. Mukhang wala siya rito upang humingi ng tawad ngayon. Narito siya upang labanan tayo hanggang sa kamatayan. Dapat nating hilingin sa Panginoon ng Longmen na maglingkod sa katarungan. Dapat nating gawin ang mga taong katulad niya na ikinalulungkot na ipinanganak sa mundong ito. Ngumisi si Wyler nang makinig siya sa patuloy na pang-iinsulto ng karamihan laban sa kay Harvey. Harvey York, bata ka pa upang subukan ako. Si Harvey ay nanatiling walang malasakit, hindi kailanman nagbibigay ng isang malinaw na tugon. Nais ni Tyson na tumugon sa kanyang kahalili, ngunit ngumiti lang siya at pinigilan ang huli, na parang abala siya sa pagplay ng unggoy. Nakaramdam si Wyler ng isang panginginig ng gulugod nang makita niya ang malabong ngiti ni Harvey. Isang pakiramdam ng malamig na agad na sumugod patungo sa kanyang ulo. Hindi na mapigilan ni Josie ang kanyang damdamin ng mas matagal sa nakakainis na mahinahon na pag-uugali ni Harvey. Tinuro niya si Harvey at sumigaw, "Harvey York, sa palagay mo ay may karapatan kang kumilos na mapagmataas sa harap ng pamilyang Ward dahil lamang sa isa kang CEO ng ilang nakalistang kumpanya. Sinaktan mo ang anak ko kahapon. Ngayon, nang ahas kang kumilos sa lahat na parang boss sa looban ng Longmen. Sa totoo lang iniisip mo ba na ang pamilyang Ward ay walang suporta? O sa palagay mo ay mahina kami at madaling puksin para sa iyong paniniil? Halika, ibagsak ang taong ito. Kung siya ay maglakas loob na pigilan, patayin siya sa lugar." Si Josie ay labis na namumuno, at kumaway sa kanyang kamay habang inutusan niya ang mga subordinate ng pamilyang Ward. Ang mga awtoridad ng Wards ay ngumisi at nag-echo sa kanya. "Tama, ibaba mo siya, masisira muna ang kanyang mga paa. Patayin siya kung maglakas loob siyang lumaban. Patayin muna, bago mag-ulat mamaya." Pagkatapos ng lahat, mayroon ng mga alingawngaw sa loob ng sangay ng Mordo ng Longmen na nagsasabi na ang sinumang pumatay kay Harvey ay gagawing susunod na pinuno ng sangay. Nais ng pamilyang Ward na tumaas sa ranggo, at dahil dito, hindi bale ang pagpatay kay Harvey ngayon at doon. Kahit na hindi nila sinasadyang patayin si Harvey, ang kanilang pamilya ay ma-ekredito pa rin para sa nakamit. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ang patio ng Longmen. Pagmamay-ari ni Samuel ang lugar. Hindi mahalaga kung gaano kalakas at may kakayahan si Harvey, hindi siya kailanman maglakas loob na magdulot ng problema sa naturang lugar. Kung ginawa niya, kung gayon ibig sabihin ay tinatapakan niya ang karangalan ni Samuel. Ang ilan sa mga Wards ay nalaman na ang sigaw ni Wyler para sa tulong ay isang kilos, ngunit nagkukunwari pa rin silang galit na galit. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang pagkakataon. Pumunta. Sa utos ni Josie, maraming miyembro ng pamilyang Ward ang naglabas ng kanilang mga sandata at sumulong laban kay Harvey. Tumigil. Hindi na mahawakan ni Tyson ang kanyang galit. Siya ay matapang na humakbang pasulong at nakatitig ng diretso kay Josie. "Lady Lopez, inanyayahan kami dito ng master ng Longmen mismo. Alam ng CEO York ang karaniwang kagandahang loob. Hindi mahalaga kung gaano siya kamapagmataas, hindi kami ang nagiging sanhi ng napakalaking kaguluhan." Si Wyler ang siyang nagdulot ng lahat ng mga pinsala sa kanyang sarili. Siya ang nagwasak sa surveillance camera sa malapit. Pinaplano niyang e-frame ang CEO York. Sinusubukan niyang palalain pa ang mga bagay. "Lady Lopez, sigurado ako na ikaw ay isang babae na malawak ang pag-unawa at matalino. Dapat mong malaman na walang kabutihan sa amin na lumaban sa bawat isa." Tumawa ng malamig si Josie. "Dapat kang si Tyson Woods. Narinig ko na ikaw ang hari sa mga lansangan ng Southlight. Kung merong sangay ng Longmen sa Southlight, maaari bang walang katulad na ikaw ay makoronahan bilang hari?
Ano ang isang biro? Sa palagay mo ba ang isang tinatawag na hari na katulad mo ay may karapatang makipagpalitan ng mga salita sa akin? Sa palagay mo ba talaga na may halaga ang pagbubuga mo ng walang kabuluhan dito? Sa palagay mo ba ay naniniwala kami sa iyo? Ang natitirang bahagi ng words ay nag-echo sa pagtawa sa sinabi ni Josie habang binaril nila ng mga galit na sulyap si Tyson. Ang tinaguriang hari ng mga lansangan ay malinaw na walang klase. Plano na ng words na mangyari ito. Bakit nila pinahihintulutan ang mga salita ni Tyson, na walang bigat, upang maapektuhan ang mas malaking larawan? Sige, sapat na ang kalokohan na ito. Sinulyapan ni Josie si Harvey at yumangal, Harvey York. Dapat mong bayaran ang presyo ng matapang upang maglagay ng isang daliri sa aking mahalagang anak. Wala kang pagpipilian kundi aminin ang ginawa mo, kahit na tumanggi ka. Wala akong pagpipilian. Tumawa si Harvey. Lady Lopez, tama ba ang iyong pamilya? Marami kang mga tao dito na gumagawa ng ganoong malaking eksena para lamang ma-frame ako para sa pagsampal kay Wyler at pag-insulto sa pamilyang Ward. Hindi ba lahat kayo ay medyo makitid ang pag-iisip? Ang karamihan ng tao ay nagyelo. Hindi nila maintindihan ang implikasyon sa likod ng mga sinabi ni Harvey. Bakit hindi kita tinutulungan dito? Magdulot tayo ng mas malaking eksena. Pagkatapos, mauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagtingin sa mas malawak na larawan. Makinig, Tyson. Bibigyan kita ng isa pang aralin ngayon. Laban sa mga bastards tulad nila, walang silbi na maging makatuwiran. Matapos magawa ang pakikipag-usap ni Harvey, iginalo niya ang kanyang katawan at pinasa ang bilis ng kidlat. Si Josie at ang natitirang bahagi ng words ay nahaharap sa pagkamangha at na-shock. Maraming mga awtoridad ang pamilyang Ward ang likas na nag-pound sa kay Harvey, ngunit lahat sila ay hindi nakakuha. Matagal nang nawala ang kaakit-akit na hitsura ni Wyler. Galit siyang sumigaw, sinusubukan niyang tumakbo. Huwag hayaan siyang makalayo. Makipaghabulan sa kanya, hindi, patayin niyo siya. Bago matapos ni Wyler ang kanyang mga utos, biglang tumigil ang kanyang tinig. Walang nakakaalam kung paano o kailan, ngunit nang napansin nila ito, ang kaliwang paa ni Harvey ay nasa itaas na ng dibdib ni Wyler. Mabilis si Harvey, at nagpunta siya para sa pag-atake sa halip na umatras. Wala nang nagawang gumanti sa oras, na puno ng kalungkutan ang ulo ni Wyler, at ang buong katawan niya ay naging malamig na yelo. Harvey, ikaw, galit na sumulyap si Josie kay Harvey, naiinis ang kanyang mga mata. Harvey York. Ano ang sinusubukan mong gawin? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paghagupit sa aking anak? Ang isang maliit na pritong tulad mo ay hindi maaaring simulan na magdala ng mga kahihinatnan. Hayaan mo siya, kung hindi, sasampulin kita sa mga piraso. Ito ang Silver Nimbus Courtyard. Kung maglakas loob kang magdulot ng isang kaguluhan dito, lilipulin ng lungmen ang iyong buong pamilya. Ang pamilyang Ward ay hamalakhak ng malisyoso habang pinagbantaan nila si Harvey. Sa kanila, hindi maaaring magkaroon ng guts si Harvey na gumawa ng anumang walang ingat iyon ay, maliban kung nais niyang patayin ang kanyang sarili. Mabilis na bumalik si Wyler sa kanyang katinuan. Sinukat niya si Harvey at tumawa ng buong pagmamalaki. Harvey York, maglakas loob ka ba na hawakan ako? Kung gagawin mo, sisiguraduhin kong sasamahan ako ng iyong pamilya sa 6 na talampakan sa ilalim. Bas again. Ngunit hindi natapos ni Wyler ang kanyang mga salita nang tumayo si Harvey sa kanyang lalamunan. Nagsimula ang pagkibot ng katawan ni Wyler. Ang kawalan ng paniniwala ay nagkulay sa kanyang pinalawak na mga mata. Ikaw, hindi niya naisip na si Harvey ay humakbang sa kanyang lalamunan sa harap ng kanyang ina at ng buong pamilyang Ward. Oo, si Wyler ay natigil sa kamatayan ng madali. Para bang siya, ang batang master ng pamilyang Ward, ay ilan lamang sa wala. At siya ay karapat-dapat lamang na mamatay sa isang solong padyak lamang. Sinipa ni Harvey ang walang buhay na katawan ni Wyler kay Josie at sinabi ng mahinahon, tingnan mo iyon. Ngayon ang iyong pamilya ay may tamang dahilan upang patayin ako. Iyon ay kung paano mo tinitingnan ang mas malaking larawan. Naiintindihan mo,
Ang karamihan ng tao ay naging patay na tahimik. Naramdaman ng lahat ang isang malamig na panginginig na tumatakbo sa kanilang mga gulugod. Napanood nila si Wyler na kumikibot sa lupa habang ang kanyang buhay ay nawawala sa kanya, lahat sila ay nakakaramdam ng paghinga hanggang sa punto ng paghihirap. Ito ang ibig sabihin ni Harvey na tingnan ang mas malaking larawan. Ang eksena ay nagpadala ng mga nakakapanindig balahibo sa buong katawan nila, nagsimula silang manginig, kaya't halos nahulog sila sa lupa, natigilan. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay hindi naiiba kaysa sa Diablo mismo, ang panga ni Wyler ay hamina, at sa lalong madaling panahon, hindi na siya makahinga ng isa pang hininga. Patay na siya. Wyler, mahal kong Wyler, naramdaman ni Josie at sinimulan ang pagsigaw ng kanyang baga. Mapahamak ka, Harvey York. Mapahamak ka, patayin siya. Patayin niyo siya ngayon. Gusto ko siyang ilibing kasama ang aking anak. Sa puntong ito, nawala si Josie sa lahat ng katwiran. Agad niyang ibinigay ang utos sa mga propesyonal sa pamilyang Ward. Ang karamihan ng tao na nagtipon doon upang manood ng isang tanawin ay mabilis na umalis sa tunog ng kanyang order. Wala sa kanila ang nais na madamay sa sitwasyon, dapat itong tumaas sa anumang mas masahol pa. Maraming mga mataas na awtoridad ng pamilyang Ward ang nagpalitan ng mga sulyap bago hilahin ang kanilang mga sandata at agad na nagmamadali patungo sa kay Harvey. Ang kanilang mga blades ay nagliliyab ng malisyoso sa ilaw habang ang kanilang nakamamatay na hangarin ay sumakop sa hangin. Handa silang putulin si Harvey ngayon at doon. Shwing, shwing, shwing. Ang dagandong ng mga blades ay nasa lahat ng dako. Ang bilis ng mga alagad ng lungmen ay hindi makatao. Hindi makalapit si Tyson kay Harvey. CEO York, tingnan. Kinuha ni Tyson ang kanyang espada mula sa lagayan sa kanyang baywang at hinatak ito sa kay Harvey. Whoosh! Madali na nahuli ni Harvey ang talam at itinutok ito sa isang mabangis na pag-atake. Tulad ng ginawa niya, isang pilak na liwanag ang sumabog. Lahat ng mga awtoridad ng wards ay bumagsak ng kanilang mga sandata habang ang isang matalim na sakit ay sumalakay sa kanilang mga pulso halos kaagad. Bumagsak sila, sumisigaw at umiyak sa paghihirap. Bago ang natitirang iba ay maaaring makaganti, si Harvey ay nag-swing ng kanyang talam ng mga patagilid. Sa isang iglap, ang lahat ng mga tinatawag na mga propesyonal ang mga lalamunan ay nagilitan at bumulwak ang mapulang likido. Bumagsak sila sa lupa, hindi gumagalaw. Sa isang split seconds, lahat ng mga gwardya ng wards ay nahulog lahat. Pumunta, patayin siya. Nag-utos si Josie ng isa pang order, nakakatakot ang ekspresyon niya. Ang maliit na nalalabi ng pamilyang Ward ay natakot, ngunit sumulong pa rin sila. Shwing! Sa pamamagitan lamang ng isang swing mula sa talam ni Harvey, ang mga miyembro ng pamilyang Ward ay walang malay na nahulog sa lupa. Wala sa kanila ang maaaring ipagtanggol mula sa kahit isang solong pag-atake mula sa kay Harvey. Muling itinutok ni Harvey ang kanyang espada, sa oras na ito patungo sa mukha ni Josie. Harvey York. Ang ekspresyon ni Josie ay natakot na nagbago habang desperadong sinubukan niyang lumayo. Mabilis siya, ngunit mas mabilis si Harvey. Sa isang split seconds, ang talam ng espada ay tumusok sa kanyang lalamunan. Mahinahong sinabi ni Harvey, nakukuha mo ba ito ngayon? Ito ay kung paano ka maaaring maging malawak ang pag-iisip. Ito ay kung paano ka gumawa ng isang kaguluhan. Huwag mo akong sisihin sa nangyari. Kapag pinlano ng pamilyang Ward na patayin ako, dapat mo na itong nakita. Tanging ang malakas ang mabuhay, tama. Hindi naniniwala si Josie. Hindi niya kailanman naisip iyon. Si Harvey ay magiging pribado na pinagplanuhan ng pamilyang Ward. Ito ang dahilan kung bakit pinatay ni Harvey si Josie. Ang isip ni Josie ay nabigla sa pagkabigla. Ngunit kahit gaano man kamangha-mangha naisip niya ang sitwasyon, hindi na ito mapakinabangan. Naramdaman niya lamang ang kanyang buhay na dumadaloy ng kaunti. Ang karamihan ng tao ay natigilan. Ang kanilang mga isip ay ganap na blanko mula sa manipis na pagkabigla. Pinatay ni Harvey si Josie. Tiyak na lalala ang mga bagay. Harvey York, bastard ka.
Isang galit na pag-ungol ang sumabog mula sa loob ng looban. Ang sigaw ay nagdala ng hindi masabi na puot at nakamamatay na hangarin. Lumitaw si Josh, ang apat na mahusay na general sa likuran niya. Papatayin kita, papatayin kita. Si Josh, sa kabila ng kanyang classy suit, ay hindi nagpakita ng anumang kagandahan sa kanyang kasuotan na ipinahiwatig. Nanginginig ang kanang kamay niya habang itinaas niya ito upang ituro ang galit sa kay Harvey. Ang kanyang ekspresyon ay lubos na pagkabagot, ang kanyang mga mata ay pulang-pula tulad ng dugo. Pumunta, patayin siya, putulin siya. Si Josh ay nasa taas ng galit. Wala siyang dahilan, nakalimutan na niya na ang pamilyang Ward ay ang nagplano laban kay Harvey, ito ay dumating sa kanilang lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Napuno ng galit at kalungkutan si Josh. Nais niya ang dugo ni Harvey na mapawi ang kanyang galit. Ngunit si Harvey ay walang malasakit tulad ng dati, at hindi siya nag-abala na bigyan si Josh ng tamang tugon. Pagkatapos, ipapadala kita sa iyong libingan. Dalawang mahusay na general ang sumugod mula sa magkabilang panig patungo sa kay Harvey, na naglalayong pumatay. Ngunit habang lumitaw sila sa harap ni Harvey, ang kanyang espada ay kuminang ng maliwanag. Pagkalipas ng isang pagkakataon, nahulog sila ng walang malay sa lupa, na nakakapit sa kanilang mga lalamunan. Humakbang si Harvey ng madali at bumagsak pababa. Kinuha ni Josh ang isang sandang mula sa kanyang manggas. Binuo niya ang sandang at sumugod patungo kay Harvey. Klang! Marahas na nagsagupaan sina Josh at Harvey. Si Harvey ay nanatiling nakatayo, ngunit natapos ni Josh ang pag-ubo ng isang dugo sa kanyang bibig bago siya ipinadala na lumipad ng isang mahusay na distansya. Ang tanawin ay natulala ang karamihan ng tao. Paano ito posible? Si Josh Ward, na inaangkin na may pambihirang lakas, ay hindi maaaring hadlangan ang isang solong hit mula sa kay Harvey. Nagpakita ang mukha ni Josh ng lubos na kakilakilabot na ekspresyon. Siya ay nasa kawalan ng paniniwala. Ang sandang sa kanyang kamay ay nabuwal na. Sa sandaling ito, napagtanto niya kung gaano talaga katakot-takot si Harvey. Aaminin ko na minamaliit kita, Harvey York. Ngunit kukunin ko ang iyong katawan para sa pagpatay sa aking asawa at anak na lalaki. Binaril ni Josh si Harvey ng isang mapuot na sulyap habang kumuha siya ng armas mula sa kanyang kaliwang manggas. Mamatay. Bumaba ang armas ni Josh, mabilis siya, ngunit mas mabilis si Harvey. Sa sandaling hinugot ang baril ni Josh, si Harvey ay lumitaw na mismo sa harap ni Josh. Itinaas ni Harvey ang kanyang talam, swing. May malakas na tunog. Ang kaliwang kamay ni Josh na humawak ng armas ay nahulog sa isang malinis na indayog. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Josh. Sinubukan niyang tumalikod, ang kanyang mukha ay labis na pagkabagot. Kahit na ang mga mukha ng karamihan ay kakilakilabot nang makita nila ang nangyari. Talagang nakakatakot si Harvey, kahit na ang mga baril ay hindi sapat upang makitungo kay Harvey. Si Josh ay tulad ng isang pirasong ulol na nadurog sa wala ni Harvey. Sinulyapan ni Josh si Harvey ng walang kabuluhan, ngunit nang magsalita siya, nanginginig ang kanyang tinig. Ikaw, sino ka? Mahinahon na sumagot si Harvey, ikaw ay lubos na kahanga-hanga na mabuhay pa pagkatapos kumuha ng 3 sa aking mga galaw. Dapat ipagmalaki ka, bibigyan kita ng isang pagkakataon para sa iyo. Mayroon ka bang anumang pangwakas na mga salita? Ang mga mata ni Josh ay kumibat ng labis. Mas malakas si Harvey kaysa sa naisip niya, ang pinakakapansin-pansin na bagay ay ang pag-uugali ni Harvey. Ginawa nitong nanginginig si Josh, isang hindi masabi na takot ang nakapaligid kay Josh, nagyayelo sa kanyang kalooban. Kung hindi ito para sa kanyang pagmamataas at dangal, lumuhad na siya sa pagsusumit. Napapikit siya, kinagat ang ngipin at huminga ng malalim bago umungol, isa ako sa mga founding members ng Longmen. Manggahas ka na patayin ako. Kung papatayin mo ako, ang Panginoon ng Longmen ay. Ngunit hindi na natapos ni Josh ang kanyang mga salita habang tinusok ni Harvey ang talam sa kanyang lalamunan. Arg!
Ang katawan ni Josh ay ipinako sa pintuan. Lumabas ang kawalang paniwala na nagkulay sa kanyang mukha. Ikaw, naglakas loob kang patayin ako. Hindi sinasadyang hinukay ni Harvey ang kanyang mga tainga at sinabi mo na gagawin ni Samuel kung ano. Nagalit si Josh sa galit matapos marinig ang mga salitang iyon, tulad ng dahan-daang pag-iwas sa kanyang buhay. Hamampa si Harvey, mahinahon pa rin. Kagabi, hiniling mo sa Island Nations, Ninja House na patayin ako. Ngayon, nakumbinsi mo si Wyler na e-frame ako. Palagi akong gumagawa ng mga bagay na hindi ko ikinalulungkot. Kung may mali sa akin, sisiguraduhin kong gaganti ng 10 beses. At dahil ang isang tao ay patuloy na nais na patayin ako, hindi ko iniisip na putulin ang mga ugat. Ngayon, ang bawat solong miyembro ng pamilyang Ward sa Buckwood ay dapat mamatay. Dahil sinabi ko ito, kahit si Samuel ay hindi makapagligtas sa iyo o sa kanila. Kabanata 1600. Iginalo ni Harvey ang kanyang katawan at muling nagpakita sa gitna ng karamihan ng tao na binubuo ng mga miyembro ng pamilyang Ward. Sa oras na ito, hindi niya ginamit ang kanyang espada. Gagamitin lang niya ang kanyang palad. Sa lalong madaling panahon, ang isang string ng mga sampal ay maaaring marinig. Ang natitirang mga miyembro ng pamilyang Ward ay ipinadala na lumilipad, kasama ang 4 na mahusay na general. Nang makarating sila sa lupa, mas maraming hangin ang kanilang hinahabol kaysa sa kanilang hininga. Ang buong pamilyang Ward ay walang laban kay Harvey. Walang silbi. Ang ekspresyon ni Harvey ay kasing kalmado tulad ng dati. Kung ang kabuuan ng lungmen ay walang anumang talento maliban sa pagpapakita at pang-aapi ng mga mamamayan, tulad nito, mas mabuti kung ang lahat ng mga ito ay mawasak. Ikaw, naririnig ni Josh hindi lamang si Harvey na walang paggalang sa pamilyang Ward, kundi pati na rin ang kabuuan ng lungmen. Bilang isang mapagmataas na alagad ng lungmen, labis siyang nagalit sa natitirang dugo na sinimulan niyang damaloy sa agos. Nagsimulang bumulusok ang dugo sa kanyang lalamunan sa susunod na sandali. Bumagsak ang kanyang ulo ng patagilid, at huminga siya ng kanyang huling. Ang lugar ay nahulog sa patay na katahimikan. Walang nag-iisip na mamamatay si Josh sa sandaling siya ay lumitaw. Bata, tumatawid ka sa linya. Wala kang pakialam sa batas. Kahit na mali si Josh at ang iba pa, hindi mo lang sila papatayin. Ininsulto mo pa ang kabuuan ng lungmen. Ikaw, ito, ay mas mabuti kung ang lahat ng mga ito ay nawasak. Ikaw, isang mabuting mukha ng matandang lalaki ang lumabas at sinaway si Harvey. Sampal, nang hindi naghihintay na matapos ang lalaki, sinampal siya ni Harvey. Ang matandang lalaki ay agad na ipinadala na lumilipad. Mahinahon na sinabi ni Harvey, tumigil sa pagsasalita. Alam niya ng lubos kung paano kumilos ang mga taong ito. Nagpapanggap silang matuwid, ngunit tiyak na magdaragdag sila ng insulto sa pinsala at talunin si Harvey habang siya ay bumaba kung siya ay natalo dahil sa sobrang mahina. Hindi bale kay Harvey ang pagharap sa panghuling suntok sa mga taong tulad nito kung patuloy silang gumawa ng mas maraming ingay. Ang mga mukha ng karamihan ay nadulas sa pagkabigla ng takot sa kanila, pinupuno ang bawat butas. Hindi na sila ng ahas na hindi magbigkas ng isang salita. Halika, salubungin natin si Samuel. Madali na sinabi ni Harvey. Tandaan na dalhin ninyo ang ulo ni Josh. Ibibigay natin ito sa Panginoon ng lungmen bilang isang regalo sa pagpupulong. Matapos maipasa ang Kat-Angie tanging patio, tumungo si Harvey sa likuran. Maraming mga alagad mula sa lungmen ang lumitaw. Ngunit matapos marinig ang nangyari sa pasukan, hindi sila dito lumapit kay Harvey. Ang bakuran sa likod ay napuno ng mga bulaklak ng plum. Walang mga bakod na nakapaligid sa lugar, at ang buong lugar ay parang gawa ng sining. Dahil ito ay isang bundok, isang dagat ng mga malabo na ulap ay makikita na lumulutang sa ilalim ng isang paa. Maririnig mo ang malambot na sipol ng umaagos na hangin, na naglalagay ng daan sa isang pakiramdam ng walang katapusang kalawakan. Ang isang lalaki sa isang berdeng kamiseta ay tumayo, tumawid ang kanyang mga braso. Isang sinaunang chessboard ang inilagay sa harap niya. Hinawakan niya ang isang itim na piraso ng chess sa kanyang kamay,
na tila tinatamasa ang kanyang sarili. Sa paligid niya ay may mga kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng tradisyonal na damit, lahat sila ay nakatingin sa kanya na may mga mukha na puno ng paghanga. Ang mga ito ay dapat na mas mataas na up ng lungmen, o marahil mahalagang mga tao ng underworld. Iba't ibang mga aura ang maaaring madama sa sandaling na pagtanto nila na pumasok si Harvey sa loob ng silid. Mayroon ding mga nakamamatay na aura na nagtatarget kay Harvey. Tila narito rin, may mga taong naghihintay para sa isang ambush. Hindi sinasadya ni Tyson nang mapansin niya ang matandang lalaki na may berdeng kamiseta. Ang taong ito ay isang alamat sa loob ng lungmen pagkatapos ng lahat. Umiling-iling si Harvey sa tanawin. Pagkatapos ay sumulong siya at sinabi, "Master of Lungmen. Hindi ako naghanda ng marami nang pumunta ako. Mangyaring tanggapin ang regalong ito na isang ulo ng tao." Sa pamamagitan ng isang alon ng kamay ni Harvey, itinapon ni Tyson ang ulo na hawak niya sa direksyon ni Samuel, ang kahabag-habag na ekspresyon ay nandoon pa rin kay Josh na mukha. Ang kanyang pagtutol bago siya namatay ay makikita ng malinaw. Ang karamihan ng tao na tumitingin kay Harvey ay nahahati, ang ilan ay puno ng takot, ang ilan ay nagpakita ng pagkasuklem, at ang ilan ay nagbigay ng malabong ngiti.